Gusto ko pong i-share sa inyo ang something personal na nangyari recently. Hello my friends, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Silver and welcome again sa ating Silver Lining Devotional, kung saan ang kwento ng buhay, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ay pinakikinggan at pinaparamdam sa puso. After I released my Follow Your Heart episode, may isa akong friend na nag-reply sa message ko. At first, hindi ko alam kung bakit ako tinanong kung meron akong recording equipment. Eto pala yon kung bakit. Tinanong ako kung gusto kong kantahin yung isa sa mga original compositions niya. Sabi ko, meron akong equipment bro, pero basag na ang boses ko. Honestly, na-flatter ako. Pero at the same time, nag-hesitate ako. Sabi ko sa kanya, bro, baka hindi ko ma-meet ang expectations mo. Iba na ang boses ko ngayon. Hindi na tulad ng dati, nung kabataan natin. Nung nagra-rock and roll pa ako sa stage sa mga concerts. At nagbiroan pa kami. Pero, kahit ganon, sinend pa rin niya yung lyrics. At nung binasa ko, napawaw ako. I know he's a great writer. But this one, talagang salute ako. Hindi lang dahil maganda yung pagkakasulat, pero dahil ramdam ko siya. May pinanggagalingan. Itong original composition niya, hindi siya ordinary song, kundi kwento. It's a journey. For me, I see it as a quiet testimony. And as I read through it, sabi ko sa sarili ko, nakaka-relate ako. Not just to the struggle in his words, but to the longing, to the emptiness, and the hope he was pointing to. And that's when I felt in my heart, this is a message to be shared. Tinanong ko siya kung pwede kong gamitin ang song niya sa episode natin ngayon. Sabi niya, sure you can. Ang title ng song niya ay The Open Door. Sa title pa lang, mapapaisip ka na. Ito yung lyrics ng song. Babasahin ko sa inyo. When life seems to be an endless journey through uncharted sea of uncertainty, where billows rise and sink in endless array, and the sky is veiled with clouds of gray. When troubles come in strangling siege, pushing you hanging at the edge, let not your hope abandon you. Behold, an open door stands before you. Tapos yung chorus, the open door invites those in distress, needing a place of rest. It matters not how far you've gone astray. The door is never far away. Arise and go on with life's ardor. Before you is an open door. May second stanza pa, sabi, baffling twist along the course of constant change may lead you wandering through roads strange, snarled in the wasteland of guileful vanities. You're drawn to utter emptiness, then stoop down with bended knees before him who listens to all your pleas. Then let your faith enliven you. Behold, an open door stands before you. Yan po ang komposisyon ng kaibigan kong si Rudy Mejia. Shout out to you, bro. Sabi ko sa kanya when I read it, this is powerful. And gusto ko rin yung title, The Open Door. Let me read and reflect on portions of his lyrics. Doon sa una, sabi niya, when life seems to be an endless journey
through uncharted sea of uncertainty. Hindi ba ganun minsan ang buhay? Parang naglalakad ka sa kawalan. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Tapos, dun sa sumunod, when troubles come in strangling siege. Naalala ko yung verse sa Bible na ginawang song. Yung dun sa 2 Corinthians 4 verses 8 to 9. Sabi doon, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. I saw this picture sa isip ko. Parang isang city na napapalibutan ng kaaway. Walang labasan. Walang pwedeng takasan, di ba? Walang tulong na pumapasok. Hindi ka agad mamamatay, pero unti-unti kang nauubos. Yung napapaligiran ka na, yung sobrang pressure na para ka nang sinasakal. The Bible described it this way, hard-pressed on every side. Tapos yung sumunod doon sa lyric niya na yon, pushing you, hanging at the edge. Yung pakiramdam na parang konti na lang susuko ka na. And if we are honest, mga kaibigan, lahat tayo dumaan o dumaraan dyan. Even me, sa season ko ngayon, sa mga pinagdadaanan namin as a family, sa health, sa uncertainty, parang ganun din. Strangling siege is not just external pressure. Pwede itong anxiety, pwede itong guilt, pwede itong kasalanan. May nagawa ka na kumakain sa iyo, sa konsensya mo. Pwede ring overthinking o kaya fear of the future. Mga bagay na don't destroy you instantly, pero slowly draining your life. Mas tumama sa akin yung doon sa second stanza, ang sabi, snarled in the wasteland of guileful vanities, you are drawn to utter emptiness. Iba na ito. Hindi na ito tungkol sa nangyari lang sa paligid. Ito na yung bagay na hinahabol natin, na akala natin ay nakakapagpasaya sa atin, pero iniwan tayong empty. Ano yung mga akala natin nakakapagpasaya sa atin? Siguro success? Akala mo sasaya ka na kung marami ka ng pera sa bangko, magandang trabaho o negosyo, malaking bahay at magagarang kotse? Or maybe control, na masyado ka ng successful at kaya mo ng kontrolin ng buhay mo at buhay ng mga nakapaligid sa iyo. O kaya pride, dahil akala mo successful ka na at powerful dahil kontrolado mo na ang lahat. Or maybe religion, dahil miyembro ka na ng simbahan, dahil kilala ka na doon at tinitingala ka na doon, pero wala ka pa ring personal relationship sa Panginoon. Meron ka na lahat nito, pero feeling empty ka pa rin. Sa harap ng ibang tao o sa harap ng pamilya mo, mukha kang masaya. Pero kapag nag-iisa, malungkot at feeling empty pa rin. Parang sinasabi niya, pinuntahan ko na lahat yon, pero walang laman. It's empty. Then eto na. Sa palagay ko, ito yung pinaka-powerful na part. Then stoop down with bended knees. Mga kaibigan, para sa akin, ito yung turning point. Hindi yung pagbangon, kundi pagluhod. Hindi pagkontrol, kundi surrender. Tapos, sinundan pa ng line na, before Him who listens to all your pleas. Hindi distant ang Diyos, mga kaibigan. Nandyan lang siya. The Lord who listens to all your pleas.
He is before you. At doon ko naintindihan yung open door sa song niya. Hindi lang siya opportunity. Hindi lang siya bagong chance. Kundi isang persona, si Jesus. Sabi niya, I am the door. Mga kaibigan, kung meron kang pinagdadaanan ngayon, hindi mo kailangang ayusin lahat ng buhay mo bago ka lumapit. Lumapit ka lang. Tapos sabi niya dun sa may chorus part, it matters not how far you've gone astray. Wow! Nawala ka man sa journey ng buhay. Kahit gaano pa kalayo, ikaw ay nawala. Kahit gaano pa kalalim, hindi sarado ang pinto. Bukas pa rin para sa'yo. That is the heart of God. The heart of the Father. Hindi kanya hinihintay maging perfect, kaibigan. The door is open for you. Bumalik ka lang sa Kanya. So today, ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, o sa iyo kaibigan, nasaan ka sa kwento? Nasa bagyo ka ba? Nasa kalagitnaan ka ba ng storm? Nasa edge? Are you in emptiness? O nasa harap ka ng pinto? Pero natatakot kang pumasok. My friend, sabi doon sa Revelation, chapter 3, verse 8, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Sabi rin doon sa John 10 verse 9, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. Jesus was declaring that He is the only access to safety. Siya ang daan, mga kaibigan. Siya rin ang salvation. He is the entry point to rest and provision, to find pasture. And Jesus is the way out of the siege. Kahit pa napapaligiran ka na. Bukas ang pinto, kaibigan. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil mabuti ang Diyos. Amen po ba? Tara, pray na tayo. Heavenly Father, our Lord, salamat dahil Ikaw ang open door sa buhay namin. Sa mga oras na nawawala kami, na napapagod at empty, hindi mo kami tinataboy. Tinatawag mo kami. Tulungan mo kaming matutong lumuhod, magtiwala at lumapit sa iyo. At para naman doon sa mga nakikinig ngayon na dumadaan sa parehong sitwasyon, meet them, Lord, kung nasan sila. At iparamdam mo ang pagmamahal mo na bukas pa rin ang pinto para sa kanila. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. My friends, lagi niyong tandaan, hindi mo kailangan maging malakas. Hindi mo kailangan maging perfect. Ang breakthrough, nagsisimula sa pagluhod. At doon mo makikita, nandyan lang pala ang pinto. Nandyan lang pala si Jesus. Bukas ang kamay, naghihintay para sa iyo. Maraming salamat mga kaibigan. If this episode blessed you, share it with someone who needs encouragement. Baka ito na ang sagot ng prayer nila. You can follow and join my journey by subscribing to Silver Lining, where faith meets real life. Salamat po muli. Ako po si Silver. Kita-kits sa next episode.
Bye, God bless, and Shalom.